Paano bigyan ng space ang partner mo, especially ang isang lalaki? And bakit mahalaga ito? Yan ang isi-share ko sa inyo sa video na ito. And trust me, applicable po ito sa practical na relationship nyo. So let's go. Anyway, mga kaibigan, disclaimer lang po, ang mga advices ko or yung mga sinishare ko po sa mga video ko ay hindi ko po sinasabi na i-apply nyo agad or hindi ko sinasabi na applicable sa inyong lahat. Pero kung na-analyze nyo, pinag-isipan nyo at pwede na-apply sa inyo, then so be it. At the same time po, kung ano yung sinishare ko sa inyo ay yun yung personal kong alam at bilang isang lalaki ay binibigay ko sa inyo kung ano yung nararamdaman namin, ang side namin. Although, hindi ko po kaya i-represent ang lahat ng lalaki. Meron po tayong iba't ibang personalities. But generally, what I am sharing with you is that applicable po sa maraming relationship. Okay, so una kong i-discuss sa inyo kung bakit mahalaga ang bigyan ng space ang partner, especially ang isang lalaki. Number one is that it creates a room for him to chase you. Before ko na-explain yan, gusto kong maintindihan nyo that you can able actually na bigyan siya ng space kahit na palagi kayong magkasama. Sometimes, you don't need ng physically na may space sa inyo or magkalayo kayo para ma-miss nyo ang isa't isa para habulin kayo. Trust me, if you know what you're doing, which is i-share ko sa inyo sa video na ito, kahit palagi pa kayo magkasama, kahit magkatrabahuan pa kayo, ay maaari kanyang ma-miss, maaari kanyang ipupursue palagi. Of course, ganun din yung part mo. Sana gawin mo din yung part mo. That is why, yung number one natin is that it creates room for him to chase you or to miss you. Kasi pag palagi kayong magkadikit, not just physically, but even emotionally, is that hindi kanya mamimiss. Walang room sa kanya para habulin ka. Kasi palagi kang nandyan. Hindi mo siya binibigyan ng space. Clingy is good sometimes. May mga lalaki na gustong-gustong ito sa babae, pero too much is toxic or nakakasakal. That is why, mga kapatid, kung gusto mo na ikaw din ang pursue, make sure to leave space. I-share ko sa inyo kung paano. Okay? Pinapaintindi ko lang sa inyo kung bakit mahalaga. Make sure to leave space para siya din naman ang magbomba sa'yo. Okay po ba? I hope na na-make up nyo. Kasi kapag palaging ikaw yung nagbobomba, then huwag mong maasahan na magbomba rin siya sa'yo. Bigyan mo siya ng space para meron siyang room para magawa kung ano man yung gusto niyang gawin para sa'yo. Okay? Number two, dahilan kung bakit mahalaga ang space is to release pressure. You know, ang palaging pagsasama, yung palagi kayong nagkikita, palagi kayong nag-uusap, palaging kayo na lang na kayo, minsan nakaka-pressure na. Minsan hindi na maganda or hindi naman sa hindi nyo mahal ang isa't isa, mahal nyo pa rin, pero lagi nyong tatandaan sa mundong ito, the law is that too much is bad. Too much is bad. There's only one thing that too much is good, when that too much is your personal relationship with God. It's okay to be too much, pero lahat ng bagay sa mundo, where it comes to food, fun, travels, monies, financial, even pag-exercise, kapag too much and hindi mo kayang ma-handle, magiging toxic ito, magiging pressure sa'yo, magiging tension sa'yo. Ganon din sa relationship, without space, nagkakaroon ng pressure na kung saan minsan gusto mong tumiwalag or kumawala na sa relationship na yan kasi nape-pressure ka na, too much tension na yung nangyari, gusto mong makahinga. That is why minsan kahit na mahal ka pa, pero dahil sa gusto niya muna ng makapagpahinga,
gusto niyang lumayo sa'yo. Gusto niya magkaroon ng space. Okay po ba? Kasi gusto niya lang mag-release ng something sa kanya, ng pressure sa kanya. So, I hope na naintindihan nyo. Bago ko sabihin yung number 3, mga kapatid, is that make sure that maging wise ka rin minsan. Kasi ang lalaki, kapag mahal ka niya, isa lang ang alam ko. Ayaw niya hanggat maaari ang lumayo sa'yo, ang humiwalay sa'yo. Hanggat maaari. Andun pa rin yung desire niya na gusto kanyang makasama, gusto kanyang makausap. Iba po yung mentality or yung nakikita mo na parang palagi kanyang iniiwasan or palagi niyang gusto ng space. Be wise minsan. Huwag kayong magpautos sa mga ganyan kasi most of the time kapag ganyan yung mentality or quality ng isang lalaki, gusto niya palagi ng space from you, magtaka ka na. Baka mayroon niyang tinatago, mayroon niyang ginagawa kapag wala ka or kapag hindi ka nakatingin sa kanya. Okay? Don't get me wrong, kapatid. Although, gusto namin ng space from our partner, pero deep inside us, ayaw namin hanggat maaari na humiwalay sa mahal namin sa buhay. Tandaan nyo yan, okay? So, proceed na po tayo sa number 3 na dahilan kung bakit mahalaga ang space sa isang relationship is that it's healthy. A relationship na sobra, or sabi ko nga kanina, too much pressure, or a relationship na walang masyadong movement is road to boring or distraction. Kapag palaging lechon yung palagi mong inuulam, mauumay ka. Kapag ang isang bagay, like for example yung trabaho mo, everyday na ginagawa mo yun, nung una excited ka, pero kapag everyday na, mauumay ka. Ayaw mo na, gusto mong lumayo. That is why, sa relationship na walang space, mauumay kayo. Like I said, it is very important na magkaroon kayo ng space. Sometimes physically, maybe mag-vacation yung isa, maybe dahil sa trabaho, maybe something na kailangan ng physical space. Pero sabi ko nga kanina, which share ko mamaya, is that you don't need ng physical space, okay? But my point here, balik tayo sa point ko dito, it is healthy sa totoo lang na may space in order para may movement. May movement. Even our heart, in order para mabuhay ito, hindi pwedeng inhale lang. Dapat may exhale. Hindi rin pwedeng exhale lang. Death. Mamamatay ka dyan. Dapat may inhale. Ganun din. Hindi pwede na palaging ikaw yung nasa piling niya or naghahabol ng piling niya, ng attention niya. Dapat minsan siya rin. Kasi kapag palaging ikaw, mamamatay yung relationship niyo. So proceed na po tayo sa number 1 na way kung paano mo siya bibigyan ng space. Napakahalaga ito, kaibigan. Is that keep busy while waiting for him. The reason why masyado mo siyang nasasakal or marami kang time na mag-chat or mag-text sa kanya because you're not busy doing other things na may magandang idudulot sa buhay mo. May magandang impact sa buhay mo. May magandang maibibigay sa buhay mo. You're not busy. You're not focused sa ibang bagay na kung saan magde-develop ng skills mo, magde-develop ng finances mo, magde-develop sa'yo. That is why marami kang time sa kanya. That is why nasasakal mo siya kasi wala ka ng ibang ginagawa. Kaibigan, napaka-healthy po na maging busy ka, maybe sa work mo, maybe sa business plans mo, maybe sa ibang bagay while waiting sa kanya. Kasi kung wala kang ginagawa, trust me, magiging clingy ka sa kanya. Kasi wala ka ng ibang binibigyan ng attention eh. Buong-buo yung attention mo sa kanya. That is why hindi mo siya mabibigyan ng space. Like sabi ko nga, kahit na palagi kayo magkasama, sa isang bahay, especially sa mga mag-asawa. Kung wala ka pang ibang ginagawa, of course, siya na lang palagi mong hinihintay. There's nothing wrong with that. Pero sabi ko, kapag sobra, nagiging toxic ka na, nagiging pressure ka na, okay? Nagiging tension na. So, siya na lang palagi mong hinihintay. Siya na lang, yung attention na lang palagi mong, hinihintay. Siya na lang yung palagi mong hinahanap kasi nga, wala kang ibang pinaglalaanan ng oras mo. And that is not good. Sa totoo lang, kasi even physically not good kasi wala kang ibang natatrabaho, wala kang ibang mapagkataan, ganon. Or walang improvement sa'yo sa ibang aspeto. And then, nagiging toxic ka pa sa relationship.
Hanggang sa hindi mo namalayan, kapag nireject ka, pag pinagsabihan ka ng katotohanan, nagsi-self-pity ka na. Feeling mo hindi ka na mahal. Feeling mo wala kang kwenta because you give too much attention sa isang tao, which is hindi dapat. I never said na masamang magbigay ng attention. You should do it when you're in a relationship. Kailangan ng attention sa bawat isa. Pero too much is toxic. It's not good. So keep busy, keep planning sa business mo, sa buhay mo, mag-sideline ka ganon. Learn some skills. Mag-focus sa kung ano mang talent na meron ka to develop yourself. In that way, hindi mo masyadong nasasakal yung partner mo kasi meron kang ibang pinaglalaanan ng oras mo. I hope na naintindihan nyo. Proceed na po tayo sa number 2. Kung paano siya bigyan ng space is that control your fear of losing him. One of the reason why nasasakal mo siya or hindi mo na siya nabibigyan ng space kasi palagi kang natatakot na baka mawala siya sa buhay mo. Palagi kang natatakot na baka mawala lang siya sa paningin mo is that mapunta na siya sa iba o maagaw na siya ng iba or meron na siyang ibang ginagawang kalokohan. Excuse me. Control that emotion. It's not always true. Okay? Andun yung word na always because sometimes may instinct ang isang babae. Malakas ang instinct ng isang babae. But not always true. Even nga, sabi nga natin, nandyan yung instinct mo. You need to see, you need to look for some evidence before making any decision, before talking, before, magsalita ng mga masasakit na kung ano-ano. Make sure na meron kang evidence. But what I want you to understand, and I hope that you understand, na kapag palagi kang, andun yung fear minsan fear is torment. Pag palagi kang natatakot na baka mawala siya, baka maagaw siya, baka maghanap siya, baka magloko siya. Actually, that's become torment sa'yo. Nato-torment ka. Napapahirapan yung isip at puso mo. Ang solusyon din is that love and trust. Mahalin mo siya, and then magbigay ka ng tiwala sa kanya na ikaw rin lang ang mahal niya, na hindi niya yung magagawa. Okay? In that way, magkakaroon ka ng control over that fear of losing your partner. In that way, hindi mo na siya nasasakal. Kasi minsan, dahil nga natatakot ka na mawala siya, pinagbabawalan mo na siyang lumabas. Lang gusto mo lahat ng bagay, alam mo, lahat ng passwords niya, alam mo. There's nothing wrong with that, but let him do it in his own will. Hindi yung pinipilit mo, hindi yung pinapwersa mo. There's a very big difference with that. Okay? Let him do it with his own will. So, please, the more you fear of losing him, the more na nagiging possessive ka at nagiging obsessed ka sa kanya. That thing is sobrang toxic and it will kill your partner's love para sa'yo. Not exactly love, but it will kill yung excitement niya para makita ka, and minsan masasakal yan. At alam natin kung masakal tayo, gusto natin na maghanap ng air, space, Mas nakakatakot yun. That is why, mga kapatid, make sure to control your fear of losing him. Lagi mong tatandaan, maganda ka. Okay? And number 3, the way kung paano siya bigyan ng space is that control your mouth from talking too much. Sometimes, ito yung isa na napaka-toxic sa relationship kapag sobra yung ngaw-ngaw or bunganga. Mapalalaki o babae ito kasi marami din lalaki yung ganito. Or in fact, ganito ako dati. But not that too much. Pero kapag galit lang, sobra ako magsalita. Sometimes kung gusto nyo mapigyan ng space yung partner nyo, iwasan ng sobrang pananalita. Hindi lang kapag galit ka, hindi lang kapag may ayaw mo, or even sometimes kapag nakikita mo na pagod siya or parang meron siyang iniisip ganon or parang may heavy na kanyang bit-bit inside. Imbes na salita ka ng salita, tabihan mo na lang, yakapin mo, tanungin mo, and then makinig ka sa kanya, hindi yung panay ka, salita ng salita. In that way, nabibigyan mo siya ng space or room para mag-open sa'yo. Nabibigyan mo siya ng room para may connect niya yung sarili niya sa'yo.
Kaya nga sabi ko, too much talking is not good. Too much talking will kill your partner's desire to be with you. Let me tell you the truth. Even mahal natin yung isang tao kapag masyadong maingay, masyadong madaldal. Ayaw natin, most of the time. To be honest with you, ayaw natin to be in that kind of atmosphere. Although mahal natin, pero ayaw natin na nag-i-stay, nagtatagal sa ganyang atmosphere. Because sometimes toxic. So, if you want na mabigyan ng space yung partner mo, then control your mouth from talking too much. Okay? So, ito lang po muna ang tatlo na may share ko sa inyo kung paano mabigyan ng space ang isang lalaki kahit na palagi kayong magkasama in order para maipursue ka. And I hope na meron pa akong susunod na video about this kasi meron pa akong mga ginawa na fresh at I don't know kung naririnig nyo sa internet, maybe yes, narinig nyo, but let me do it in my own way also and let me explain it in my own way. And I hope na meron kayong natutunan. So that's it po mga kapatid. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat and God bless.